Sa kanyang looks ay maxing-maxi talaga ang datingan, sobrang sporty dahil sa pagka-aggressive ng kanyang datingan. Dito sa unahan may mga deep lining, kumbaga parang makanto siya, may mga sharp edges kaya talagang lumitaw yung pagka-sporty ng motor na to. Napaka-minimalist lang din kasi wala siyang decals. Windshield na parang tinted or black ay may logo lang ng Kymco, letter K. 150 dito sa bandang unahan, sa gilid magkabilaan. TCS dito sa kanyang front fender at 3D emblem naman sa likuran na Dink S. Mga reflectors dito sa gilid sa kanyang front fork at dito din sa kanyang rear fender nilagyan ng gulay board or footboard. Sakto lang din yung lambot ng kanyang cushion, so solid din yung kanyang grab bar, maganda din. Sa kanya namang engine specs, meron siyang engine displacement na 149.8cc to be exact, single cylinder, single overhead cam at liquid cooled na maganda ang performance sa long ride. Hindi kayo basta-basta mag-overheat yung makina. 4-stroke, 4 valves at syempre naka-FI na rin. Meron siyang maximum power na 14.7 horsepower at 8,500 RPM at torque naman na 13.2 Nm at 6,500 RPM. All LED na nga rin pala yung kanyang mga ilaw magmula sa kanyang headlight, taillight at sa kanyang mga wimpers. Naka-LCD display na rin ang kanyang panel at lahat naman ng mga importante at pangunahing information, mga indicator na kailangan ng isang rider ay nakapaloob na dito or makikita na natin dito. Nandito yung kanyang USB ready na charging port. Hindi ka matatakot na malobat ka lalo na kapag nasa malayong biyahe ka. Keyless na rin pala ang scooter na to. Syempre naka-TCS yan or traction control system. Dagdag sa safety, naka-dual channel ABS ito kaya no worries tayo pag napiga natin na malakas ang ating mga preno, hindi ito basta-basta maglalak. Talagang iwas tayo dito sa disgrasya, dagdag sa safety ng motor at syempre sa mga driver na rin. At meron din siyang emergency brake warning na kapag ka naman bigla kang nagpreno dahil may hindi inaasahang paghinto ng sasakyan sa unahan mo, ay automatic na magbi-blink ang signal light sa likod para magbigay ng warning sa mga sasakyan na nasa likuran. Telescopic fork at sa likuran naman ay dual shock absorber. Ang sukat ng gulong sa unahan may 120/70 by 13 at sa likod naman ay 130/70 by 13. Sa kanya namang seat height, meron siyang 783mm, sakto lang sa height natin na 5'6" nung sinukat natin. Pinupuan natin, hindi naman tayo nahirapan na i-maniobra. Siguro sa mga 5'4", kayang-kaya pa to. At meron naman siyang wheelbase na 1,374. Sa SRP naman ng Kymco Dink S150 ngayong taon ay meron siyang 142,900. So sa inyong palagay, sulit ba ang presyo ng motor na to sa kanyang mga specs, features,